Idineklara ng World Health Organization o WHO bilang public health emergency of international concern ang pagkalat ng Ebola virus disease sa Democratic Republic of the Congo at Uganda. Ayon sa WHO, mabilis ang pagdami ng mga kaso habang may naitala na ring kaso ng pagkamatay at mayroon ng kumpirmadong cross-border transmission. Batay sa pinakahuling datos, 8 kaso ang kumpirmado, 246 ang suspected cases at 80 naman ang hinihinalang nasawi sa Ituri province sa Silangang Congo. Mayroon na ring mga kumpirmadong kaso sa Kampala, Uganda, kabilang ang mga biyaherong nagsimula sa Congo at isang kaso rin ang naitala sa Kinshasa. Nagbabala ang WHO na maaaring mas malawak pa ang outbreak dahil sa mga kaso ng underreporting, mataas na mobility ng populasyon at mahinang health system sa mga apektadong lugar. Kasunod nito, naka-alerto na rin ang Department of Health o DOH sa bansa matapos ideklara ng WHO ang Ebola outbreak. Ayon kay Department of Health Undersecretary Albert Domingo, nakikipag-ugnayan na ang kagawaran sa WHO sa pamamagitan ng international health regulations upang bantayan ang sitwasyon. Pagtitiyak din ito na nanatiling ligtas ang Pilipinas mula sa banta ng Bundibugyo strain ng Ebola virus. Sabi ng DOH, ang mga naitalang Ebola incident sa Pilipinas noong 1989, 1996 at 2008 ay may kinalaman sa Reston strain na hindi nagdudulot ng sakit sa tao. Binigyan diin din ng ahensya na noong nagkaroon ng malawakang Ebola outbreak sa West Africa noong 2014 ay matagumpay na napigilan ang pagpasok o pagkalat ng virus na ito sa bansa. Sa ngayon, wala pang aprobadong bakuna o tiyak na lunas para sa Bundibugyo strain ng Ebola, kaya pinaigting ang panawagan para sa mas mahigpit na surveillance, contact tracing, infection control at cross-border coordination. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.